Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, kayo ang Diyos na tapat at Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang Diyos na anumang inyong sinasabi ay inyong ginagawa at anumang ang inyong pangako ay iyong tinutupad. Ama naming nasa langit, nananalig kami at nananampalataya na sa aming paglapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, hindi po kami mabibigo. Kakamta namin anuman ang aming kahilingan sa ngalan po ng bugtong mong anak na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, si Jesucristong taga Nazaret. Salamat o Diyos. Patuloy, Ama, ang iyong pagsasama sa aming pagtitipon, ang sa naming dalangin sa hapong pong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating pakinggan mula po sa Ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 18, simula mga talata 1 hanggang sa talata ay 8. Isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan.
Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao, sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Diyos na buhay, sa Kanyang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Kayo po ba may pananalig sa Diyos? Nananalig ba kayo na ibibigay ng Diyos ang kahilingan nyo? Amen. Humingi na kayo. Humingi na kayo para bago dumating ang anibersaryo po, amen, ng Friday Group, may patutuo na kayo. Amen. Ibibigay sa inyo ng Lord ang kahilingan nyo ngayon sa araw na ito. Ibibigay ng Panginoon bago po dumating po yung araw ng Biyernes ulit. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Sino naniniwala? Natatanggapin niya iyan. Sige, lahat ng naniniwala, pwede nang maupo. Muli sa mapagpalang hapon sa inyong lahat. At salamat sa ating Panginoong Hesus na muli na naman narito naman tayo nagkakatipon, sama-samang lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos at para patuloy na hingin sa Kanya ang lahat ng pagpapalang ating kailangan. Amen? Ang pananalangin dito ng ating Panginoong Kristo, dapat po ay hindi tayo nanghihinawang manalangin. Amen? Kayo po ba'y laging may oras manalangin? Ayan, ang taong hindi na nananalangin ay taong hindi na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Taong hindi na kumikilala sa kabutihan ng ating Diyos. Subalit alam natin, nananalangin dahil mayroon tayong pananalig sa Diyos. Amen? Na kung saan yung pananalig meron tayo sa Diyos, mga kapatid, na naniniwala tayo, kinikilala natin o pinaniniwalaan na ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos na mabuti ay gagawa sa atin ng mabuti. Ibibigay niya sa atin ang anumang mabubuti na ating kailangan. Amen? At alam po natin mga kapatid na tayo po dahil sa ating pananalig po sa Diyos, natututo tayo patuloy lumapit sa trono ng Kanyang biyaya at habag na kung saan punong-puno ng pag-asa. Pag-asa na sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, ano may yung mabuting hihilingin natin ay ibibigay niya sa atin. Amen? Ang sabi po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 11, talata po ay 6, ang sabi po rito, "At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya." Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. At sabi po diyan, ang sinumang lumalapit po sa Diyos ay dapat pong maniwala na may Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo may Diyos tayong kasama dito? May Diyos na nakakarinig sa atin dito? Amen. Sapagkat pangako niya iyan na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa Kanyang pangalan ay naruroon siya sa ating kalagitnaan. Naniniwala ba kayong totoo yung sinabi niyang iyon? Si Kristo'y muling nabuhay. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay para na kung saan patunayan sa atin yung salita niyang iyan. Kasi kung hindi siya muling nabuhay, hindi niya tayo sasamahan. Amen? Kaya muling nabuhay ang Panginoon, hindi man natin siya nakikita sa mga sandali pong ito, naririto siya sa ating kalagitnaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Subalit mga kapatid, dito po sa ating binasa ngayong Ebanghelyo, meron po tayong nais kong tanawin po sa mga sandali na to, dito po sa huling talata na sinabi po ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya. Parang nag-aalala ang Lord. Amen? Dito po, ipinaparating niya po sa atin na may pag-aalala ang ating Panginoong Hesukristo na nag-aalala siya na sabi niya, pagbalik ko kaya sa daigdig, may madadatnan pa kaya akong mga taong nananalig sa akin. Amen? Na pag sinabi po, tanawin po natin, yung salita ng Panginoong Hesus, meron pa kaya mga taong nananalig sa akin. May mga tao pa kayang naniniwala na mahal ko siya. Amen? Parang sinasabi ng Lord, pagdating ko kaya may mga tao pa kaya akong madadatnan na naniniwalang mahal ko siya. Amen? May mga tao pa kaya akong madadatnan na naniniwala sa aking katapatan, naniniwala na magagawa ko at gagawin yung aking mga pangako sa kanila. Meron kaya? Pumunta lang siya dito tuwing araw ng Biyernes sa St. Joseph. Makikita niya yung mga taong iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na tila baga nag-aalala ang Panginoong Hesus. Sabi niya, meron pa kayang naniniwala sa kabutihan ko? Amen? Meron pa kayo naniniwala sa magagawa ko, ang sabi ng Panginoong Hesus, na ang sabi po ni San Pablo, mga kapatid, sa aklat po ni Timoteo, sa sulat ni Pablo, sa pangalawang aklat ni Timoteo, kabanata po ay 3, ang sabi po rito, kaya tila baga nasasabi iyan ng Panginoong Hesus, sapagkat dito natanaw din po iyan ni San Pablo, na ang sabi ni San Pablo, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Sabi po diyan, darating ang mga huling araw na dadanas naman talaga ng kahirapan. Amen? Kayo po ba nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay nyo? Pero hindi pa naman yan ang huling araw para sa atin. Amen? Mga kapatid, na kung saan dyan magtatapos ang buhay natin sa mga kahirapan pong iyan, kundi kung tayo po'y nananalig sa Diyos, alam po natin, mayroong gagawin ang Diyos na mabuti sa panahon ng mga kahirapan o mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Subalit dito po, ito pong sabi po ni San Pablo, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Kaya ito po yung pinag-aalala din ng ating Panginoon. Na pagdating ng mga huling araw na to, kapag dumarating na yung mga problema sa buhay ng tao na to, tulad ng babae na to, may problema siya nung sandali na yon, may pangangailangan po siya, na pagdating sa mga ganitong pagsubok, dumating yung kahirapan na to, sabi po ni San Pablo, ito yung magiging kalalagayan ng tao, ang mga tao'y magiging sakim. Pag sinabing magiging sakim, gagawin ng tao sa panahon na yan ang lahat na kung saan para mailigtas ang kanyang sarili. Sa kabila na aasa sa Diyos, hindi na aasa ang tao sa Diyos, kundi sa panahon na yan makikibaka ang tao. Amen? Aasa sa kanyang lakas, aasa sa kanyang magagawa para mailigtas ang kanyang sarili. At ito po yung isang pinag-aalala din ng ating Panginoong Jesucristo na kapag dumarating kaya sa ganitong sitwasyon ang buhay ng tao, mayroon pa kayang taong kikilala sa kanyang kabutihan. Amen? Maniniwala sa kanyang pagmamahal, aasa sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Ito po pinag-aalala ng Panginoong Hesus. Ngayon tatanawin natin bakit ganon ang pag-aalala ng Panginoon ng sandali po na yan, matapos po yung pinakadulo po ng gospel na ito na ating binasa. Dito po yung babae po na itong balo ng sandali na yan, kanino po siya lumalapit? Kanino po siya lumalapit, yung babae na ito? Lumalapit po siya sa isang hukom na masama. Amen? Ang linalapitan niya ay isang hukom na masama o isang taong masama. At inilalarawan dito kung gaano kasama.
ang sabi po diyan, ang taong ito ay walang takot sa Diyos. Kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos, yung tao po na yan hindi takot gumawa ng masama. Yung taong iyan ay hindi kinikilala ang salita ng Diyos. Amen. Gagawin at gagawin ng taong iyan kung ano yung alam niyang makakabuti lang para sa kanya kahit makakasama sa kanyang kapwa. Amen? Bakit po? Kasi wala siyang takot sa Diyos. Ito po yung taong linalapitan ng babae pong ito. Isang taong masama at ang sabi po, wala siyang takot sa Diyos. Pangalawa po, yung tao pong ito, ang sabi po, walang taong iginagalang. Wala siyang respeto sa kanyang kapwa, mga kapatid. Ialam naman natin na minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin na pag sinabing walang galang, walang iginagalang na tao. Amen? Ano kaya tingin niya sa kanyang kapwa? Siguro lahat ng tao sa kanyang kapwa, tingin niya walang kwenta. Hampas lupa. O, tingin na lang natin kung anong pinakamababang uri na tingin niya siguro sa tao, yung ang pagtingin niya sa tao. Kasi walang respeto sa kanyang kapwa. Amen? Baka minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, baka nung sandali na yan, baka hindi lang minsan tao ang turing niya sa kanyang kapwa. Amen? Na ando doon po, makikita po natin yung kasamaan ng sandali na yan na umiiral po doon sa puso po ng taong ito. Amen? Ito yung linalapitan ng babaeng balo. Kung tayo sa ganitong uri ng tao lalapit, na kung saan ang sabi po dyan, masamang tao, walang takot sa Diyos, hindi iginagalang ang sino man, aasa ka ba ng mabuti buhat sa taong ito? Amen? Di po ba? Pero gusto kong buksan nyo ang inyong pananaw. Amen. Yun ang kanyang nilalapitan. Okay. Yung babaeng ito, hindi siya natatakot sa hukom na yon. Kahit yung taong linalapitan niya, masama, walang takot sa Diyos, walang paggalang sa kapwa, kahit yun ang taong linalapitan niya, hindi po siya natatakot. Amen? Bakit kaya hindi siya natatakot? Kayo po ba minsan ay nakaranas ng matakot? Ha? Ayan. Minsan naiinis tayo. Amen. Minsan nagagalit tayo. Kanino ka naiinis? Kanino ka nagagalit? Di ba minsan sa makukulit? Amen. Di ba makukulit? Wala nang ibang ginagawa minsan kundi guluhin ang buhay mo. Amen. Di ba? Minsan yung mga tao na yan, naiinis tayo sa kanila, nagagalit po tayo sa kanila. Amen? Dito lang po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, yung tao na ito, isang hukom na masama. Tapos yung babae po na ito, walang ibang ginagawa, kundi gambalain yung taong iyon. Kung tayo nga, tingnan mo po, masama po siya. Ikaw nga, kinukulit ka nang, naiinis ka na. Di ba? Minsan iniistorbo ka, ginagambala ka sa mga ginagawa mo, minsan nagagalit ka. Pero hindi ka naman masama. Pero nagagalit ka, naiinis ka. Gaano pa kaya itong linalapitan niya? Masama. Amen? Na pwede mong isipin nung sandali na yan, dahil siya'y masamang tao, kapag ginawa ko sa kanya yung ganito, kinukulit ko siya, iniistorbo ko siya araw-araw, ginamgambala ko siya araw-araw, masamang tao ito, malamang sa malamang ang iisipin mo, magagalit siya sa iyo. May mga tao minsan na takot tayong lapitan, kasi baka magalit sa atin. Amen? May mga tao na minsan lalapit ka pero minsan ayaw mo nang ulitin kasi baka mainis na sa'yo.
Amen? Pero yung mga tao na yun, mga kapatid, alam mo naman, hindi naman talaga masama. Pero minsan, dahil minsan sa tingin natin ay sa kalalagayan mayroon sila, minsan naiilag tayo, lumapit, natatakot tayo. Di po ba? Lalo na kung mas nakakataas sa iyo yan. Yung boss mo, minsan hindi ka basta-basta lumalapit, minsan maliban sa ipatawag ka. Amen? Kasi bakit? Baka magalit sa iyo, baka mainis po sa iyo. Eh yung lahat ng iyan, mga kapatid, posibleng mangyari iyan, pwedeng maranasan iyan ng babaeng iyon dahil yung taong kanyang linalapitan, isang masamang tao. At walang taong iginagalang. Pero hindi siya natatakot. Bakit hindi siya natatakot na lumapit? Kasi meron siyang mabuting inaasahan. Amen. Kahit masama yung taong iyon, pero ang kanyang tinatanaw nung sandali na yan ay yung mabuting magagawa ng masamang tao sa kanya. Kaya kung mabuti ang inaasahan mo, amen, ba't ka matatakot? Amen? Matatakot ka lang kung alam mong sasamain ka. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Parang sinabi noon ng amin dating kaibigan, saan pupunta si Edgar? Sabi ko, pupunta ako sa correctional. O di, nung marinig correctional, di ba dyan nakakulong yung mga masasamang tao? Kikita nyo po yun. Masasama talaga no? Diyan nakakulong. Sabi ko, hindi naman. Hindi kulungan yun ng masasamang tao. Hindi, di ba dyan nakakulong yung mga masasamang tao? Talagang pinagpipilitan ano? Pero sabi ko, hindi po masasamang taong naruroon, ang naruroon lang mga tao na nakagawa lang ng pagkakamali. Na sa loob ng kulungang iyon, itinutuwid yung kanilang pagkakamali. Diba? Kung masasamang tao, ando doon, ba't ka pupunta? Sasamain ka lang. Di po ba? Pero hindi masasamang tao. Dito po, sinasabi dito, masamang hukom at walang takot sa Diyos at walang taong iginagalang, pero hindi kinatakutan ng babae na lapitan at guluhin araw-araw. Amen? Bakit po? Kasi mayroon siyang tinatanaw na inaasahan niya na mabuting magagawa ng taong masama para sa kanya. Grabing pananalig ito. Amen. Nakukuha niyo yung pananalig, meron siya. Nawa matanaw natin iyan. Amen. Pangalawa po, yung tao po na ito ay hindi napapagod. Araw-araw na lumalapit doon sa hukom na iyon. Araw-araw niya ginagambala, mga kapatid. Hindi po siya natatakot. Tapos hindi rin po siya napapagod, mga kapatid, na lumapit sa hukom po na iyon. Kayo po ba kapag may inaasahan na mabuting mangyayari, mapapagod ba kayo? Mapapagod ka lang kung wala kang inaasahan. Amen? Siguro yung mga tao sa paligid ng babae na to, kasi ang sabi po dito, hindi naman agad ibinigay yung kanyang pangangailangan. Amen? Siguro yung mga kakilala ng babaeng ito, maaari sinasabi, ay huwag ka nang umasa pa. Amen? Masama yung taong iyan. Huwag ka nang umasa pa. Huwag ka nang balik pa ng balik dyan. Dahil masama iyan, wala yang gagawin sa iyo ng mabuti. Maaari nakakarinig siya ng ganon. Amen? Sa mga taong nasa paligid niya na habang hindi ibinibigay yung kanyang kahilingan. Pero hindi nun sandali na yan, yung babae hindi nasisiraan ng loob. Lapit pa rin ng lapit. Hindi pa rin nagpapagod sa kakapunta doon sa hukom po na yon. Dahil sa isang bagay, dahil sa mabuting bagay na inaasahan niyang gagawin sa kanya ng taong iyon. Amen. Yung linalapitan ba natin dito masama? Yung Diyos ba na ating linalapitan dito masama? Hallelujah. Kung yung babae umasa ng mabuti buhat sa masama, meron ka bang dapat na naasahang mabuti buhat sa Diyos?
Hallelujah, glory to God. Amen. Ikon yung babae umaasang hindi sa bibiguin ng taong masama, yung inaasahan niyang mabuti, ay ibibigay ng taong masama. Ang Diyos pa kaya? Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kung hindi siya napapagod, lapit ng lapit doon sa tao pong iyon, mga kapatid. Dahil sa kanyang inaasahan, sabi ng Diyos, itong aking ipinag-aalala. Baka pagdating ng panahon, yung magagawa na lang ng taong masama, ang asahan nyo at hindi na yung magagawa kong mabuti para sa inyo. Amen? Bakit po? Ipinakikita dito nung sandali pong iyan sa buhay ng babaeng ito kung paano siya lumalapit at umaasa sa magagawa sa kanya na mabuti ng taong masama kaysa lumapit sa Diyos. Amen. Kaya sabi sa inyo, ang kahilingan nyo ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos sapagkat ang ating linalapitan hindi isang taong masama. Amen. Na hindi tayo nakakasiguro na may gagawin siyang mabuti po sa atin, kundi ang ating linalapitan ay Diyos na mabuti na handang ibigay kung anong makakabuti para sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Tapat ang Diyos na nagmamahal po sa atin. Amen. Ito po ang nais kong basahin po sa inyo. May sinabi po dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 35. Pakinggan po natin ito ng mabuti. Sinasabi po ay ang ganito. Sa talata po 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O tabak? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tung lahat ng binanggit ba na ito ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi. 40 days hindi kumain ang Panginoong Hesus nung naparito siya sa daigdig po na ito. Pero yung 40 days na yan na hirap na dinanas siya sa daigdig po na ito, mga kapatid, ay hindi nagawang hadlangan ng Panginoong Hesus para manatiling mahalin ka. Amen. Yung pagkapako niya sa krus na yan, na kahit sa hubaran, laitin, mga kapatid, murahin, alipustahin ng tao sa daigdig po na ito. Lahat ng pahirap na yan, lahat ng kawalan ng respeto sa ating Panginoong Jesucristo, ipinakita na sa kanya ng tao, pero hindi pa rin naging hadlang para ang taong gumagawa nito sa kanya ay kanyang mahalin. Amen. Lahat ng hirap, dinanas ni Kristo, pero lahat ng hirap ay hindi po siya napigilan para gawin, ipadama sa atin yung nararapat na pagmamahal. Hindi sa sumuko, inialay niya pa rin ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Amen. Kung mismo nagawa ni Kristo ito, na lahat ng hirap na pwede niyang daanan sa daigdig po nito, alang-alang sa pagmamahal niya sa atin, alang-alang sa ating kaligtasan, nagawa niyang tanggapin ang lahat ng iyan, ang kahilingan mo pa kaya, ang hindi niya kayang ibigay. Amen. Yung makakabuti pa kaya sa mga sandali na to para sa atin, ang ipagkakait sa atin ni Kristo, na sinabi niya kung ang buhay niya
hindi niya ipinagkait para sa iyo. Amen. So, balit ang sabi ng Panginoong Hesus, itong pinag-aalala ko. Amen. Na pagdating ng panahon, baka hindi nakilanli ng tao ang ginawa kong kabutihan sa kanila at bagkos aasa na lang sa kanyang kapwa. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, ipinapakita ito ng Panginoong Hesus sa atin. Kung ang babaeng iyon umasa doon sa masama, sa mabubuti na maaring gawin sa kanya ng taong masama, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako masama. Nagmamahal ako sa inyo. Tapat akong nagmamahal sa inyo. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Damhin niyo po kung anong hirap ang tiniis ni Kristo. Para lang ang mabuti ay tiyak na magawa niya para sa atin. Tingnan niyo kung paano siya inalimura sa daigdig po nito, pero sa kabila ng mga pag-aalimura ng tao, hindi siya sumuko na mahalin tayo. Huwag mong ipagpalit ang magagawa ng Diyos na kabutihan sa iyo kaysa magagawa ng tao. Sa pag-ibig ni Kristo, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap pa, kabighatian, pag-uusig o gutom o tabang, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kaya mapagtangkilik, o Anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit o lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Nung ang Panginoong Hesus ay nananalangin at isa sa kanyang panalangin, Ama, kung maari alisin mo sa akin ang saro ng hirap na ito.
Subalit muling sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, ang kalooban mo ang dapat masunod. Yung salitang ang kalooban mo ang dapat masunod. Matatanaw po natin ang mga pangungusap ng Panginoong Hesus. Hindi ko sila iiwan kahit ako mamatay. Handa kong ialay ang buhay ko para sa kanila. Hindi ko sila iiwan. Hindi ko sila pababayaan sa ganong kalalagayan. Handa kong ibigay ang aking mga kamay para ipako sa krus para sa kanilang ikabubuti, para sa kanilang kaligtasan. At ang kamay na iyan na ipinako sa krus hanggang ngayon, kamay na nakalaan kapag ikaw lumalapit kay Kristo. Kamay na inilalaan niya para sa iyo, para sa lahat na nangangailangan ng tulong na lumalapit po sa Kanya. Na bago siya bumalik sa Kanyang Ama, ang Kanyang tanging bilin, ano mang hilingin niyo sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Gagawin ko para sa inyo. Kausapin mo siya ngayon, hingin mo sa kanya ang ibig mo. Ama naming nasa langit, kung umasa ang babaeng iyon sa taong walang pagmamahal sa kanya ng kabutihan, ikaw, Ama naming nasa langit, mahal mo kami. Ikaw, Panginoong Hesus, mahal mo kami. Dinggin mo, Lord, ang dalangin ng bawat isa. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa, Panginoong Hesus. Narito, Ama, ang bawat isang naniniwala sa iyong pagmamahal, nananalig sa iyong pagmamahal, Panginoong Hesukristo. Naniniwala sa iyong kabutihan. Anumang kabigatan amang kanilang nararanasan, anumang suliranin ang kanilang nararanasan sa mga sandali pong ito, dakilang Diyos, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo ngayon. Dalangin namin, buhat sa puso mong punong-puno ng pagmamahal, habag, awa, puso mo na punong-puno ng kabutihan. Dumadalangin kami, Ama, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, Ama. Ang kahilingan nila para sa kanilang mga mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, maging kapatid, Panginoong Hesus. Dinggin mo, dakilang Ama. Ang kahilingan nilang kagalingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, maging sa aming sarili ngayon, O Diyos, ipagkaloob mo amang kagalingan. Kagalingan na nananalig kami, hindi man mabigay ng tao, maibibigay mo sa amin. Ang dalangin nila para sa kanilang mga mahal sa buhay na naliligaw ng landas, dinggin mo, Ama, abutin mo ang aming mga mahal sa buhay na naliligaw ng landas. Dalhin mo, Diyos, sa iyong liwanag nang hindi sila mapahamak. Bagkus, Panginoong Hesus, patuloy po sila, O Diyos, magiging kagamit-gamit para sa iyong karangalan. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga pinaglilingkuran dito sa Hong Kong, Panginoong Hesus. Ano mang pangangailangan at dalangin hinihiling nila para sa kanilang mga pinaglilingkuran, ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Ipagkaloob mo, Ama. Wala pong imposible sa iyo, Diyos.
magagawa mong lahat ng aming kahilingan. Salamat, Panginoong Hesus. Buksan mo nawa ang durungawan ng langit at ibuhos sa bawat isang masaganang pagpapala na higit kay sa aming inaasahan dakilang Alisaday sa ngalan ng Panginoong Hesus. At pagpalain mo, Panginoon, ang darating na anibersaryo ng Friday Group, Dakilang Diyos. Dalangin namin, Ama, ibuhos mo sa kanila ngayon pa lang ang masaganang pagpapala na kanilang pangangailangan, Ama, sa kanilang pagdiriwang para sa karangalan ng iyong pangalan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin ang lahat ng ating kahilingan sa Panginoon. Manahan ka, O Diyos, sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin na tulad ng iyong pangako. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Narito, Ama, ang aming mga kahilingan at buong puso kaming nananalig buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Ipagkakalob mo ang aming kahilingan ngayon. Ama, sa aming paglapit, alam namin hindi ka naiinis, Lord, hindi ka nagagalit. Kundi ito ang lagi mong kinauuhawan. Ang lagi mo kaming makita na lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at buong pusong umaasa sa biyaya at tulong na nagmumula po sa iyo. Kaya ngayon pa lang, Ama, lahat ito'y amin ang inaangkin at pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkatahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasaklanahan at kung may hilayil sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamo nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God Thank you, bless us Lord. all. See you next Wednesday, Friday, and see you tomorrow sa Sacred Heart Church.